At nag-post na naman po si dating spokesperson Harry Roque at sinabi niyang, and I quote, mas mabuting mag-release ng medical bulletin kaysa patakbo-takbo ng ilang metro. Para po sa Pangulo, gusto lamang niyang ipakita sa mga nagmamahal sa kanya at sa taong bayan kung ano pa talaga ang kanyang health condition. Ito po ay para maisantabi ang mga kasinungalingan na ngayon ay nagsisirculate laban sa kanya. Ang pagtakbo po ay hindi masama. Mas maganda po na tumakbo ng ilang metro kesa tumakbo sa kamay ng batas. At tandaan po natin, kahit naman po noong nakaraang Pangulo, ilang linggo siya nawawala. Pero anong sinabi ng kanyang mga alipores at alagad? Ito po, nandyan po si dating presidential spokesperson Ernesto Abella. Ang sabi, as far as I can see, there's really no need to do that. Release Duterte's health records. Kahit na po itong si Harry Roque, ang sinabi po niya, I don't think the people should worry about lack of transparency because the president himself will say what his condition is. So, nakita na po natin kung anong kondisyon ng Pangulo. Kayo po mismo ang saksi. So, ganito mga paninira nang galing lamang sa kampo ng nais na pabaksakin ng Pangulo. Sila po ay mga mapanira lamang at walang magawa sa buhay. Ma'am, on another topic naman po, yung pinaka-latest is sa patuloy na hindi pagharap ni VP Sara sa impeachment proceedings. Ano po ang nakikita niyong ang masasabi ng palasyo tungkol dito? Choice niya po yan. Kung ayaw niya pong ipakita sa taong bayan ang katotohanan at yung issue about accountability and transparency, yan po ay hindi niya pinakikita sa taong bayan ngayon. Choice niya po yan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Marisol Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have Palace's reaction about the filing of petition of the United People's Initiative? Based on their position, they are actually asking the Supreme Court to order the President to undergo a hair follicle drug test para daw matapos na yung mga issues about this. Yun po muna. What's your comment? Sino po bang gumawa ng issue unang-una? Hindi po ba sila? Silang gumagawa ng issue na walang basihan. So, meron na po rin dati naging ruling ng Supreme Court patungkol po dyan sa nakaraang Pangulo. At ating ipapakitang muli, no? Isa itong article na sinulat, babangkitin ko ng pangalan, ni Mr. Ray Panaligan. Okay? So, ang Supreme Court po ay nagbigay na rin po ng desisyon patungkol po dito na hindi po kinakailangan at kailangan sapilitang magbigay ang isang Pangulo ng kanyang medical records, especially, and I quote, apparently, petitioner's allegation that the President is seriously ill is unsubstantiated and is based merely on petitioner's surmises and conjectures regarding his perception of the declining health of the President, referring to President Duterte at the time. So, kung puro chismis lang po ang pagbabasihan ninyo, at guni-guni lamang at wala kayong anumang basihan, sa tingin po natin at Supreme Court ay hindi naman po babalik rin ang ganitong klaseng jurisprudence. Ma'am, isa pa po, ipinunto rin po kasi nila doon sa kanilang petition na the right to information is paramount. We, the people, as sovereign, have the right to assert transparency regarding the condition of officials who exercise executive power in our name. So they are asking for transparency. Well, are we not transparent? You have seen the President working. You have seen the President reporting face-to-face. Personal pa. So unless they can prove that there is serious illness, then there's no need for the President to do that based on the Supreme Court decision. Thank you, Sec. Sunod na tanong mula kay Ana Bazo, GMA Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Cavite Representative Kiko Barzaga has called for the ouster of the President, claiming na si Presidente yung nasa likod ng pagpapakulong sa kanya. Sabi niya, lumalaban pa rin siya kahit pinakulong siya and kailangan na raw pong tanggalin si
Pangulo sa posisyon dahil sa ang dami na niyang ninakaw galing sa flood control and masyado na niyang pinataas ang presyo ng gasolina. Baka lang po may comment ang Palas, ma'am. Yan ang problema sa atin, di ba? So, alam naman natin kung sino ang nagdemanda kay Congressman Kiko Barzaga. Alam din naman niya kung sino ang nagdemanda sa kanya. At alam din naman niya kung kailan siya humingi ng apologies dahil sa kanyang ginawa. Hindi ito makakaila. So, paano niya masasabi na ang Pangulo ang nagpakulong sa kanya? Hindi siya sinasampahan ng Pangulo ng anumang kaso kahit anong klaseng paninira ang ginagawa niya. Sa mga ganitong klaseng tao po, alam natin, may mga taong fake news peddler, obstructionist, destabilizer, sakim sa kapangyarihan. Itong mga taong to ay hindi na natin po papaharapin sa salamin para tignan ang kanilang konsensya dahil wala silang konsensya. Kayo na lang po, sa mainstream media at matitinong nasa SOCMED, kayo na po ang humarap sa salamin at tanungin nyo, totoo ba itong sinasabi ni Congressman Kiko Barzaga? Ma'am, yung statement lang po ni Congressman, as a lawyer, ma'am, makikita nyo rin po ba ito na inciting to sedition na rin yung ginagawa niya? Obviously, yes. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hi ma'am, good afternoon. Earlier today po, si Vice President Sara Duterte issued a statement regarding the impeachment proceedings yesterday, and she did not directly address the allegations on corruption. She chose to focus on the law school issues. And at the end of that statement, she said na the government failed to give relief to the public in this price crisis because the public funds are being used for political maneuvering. Ano po ang reaction po ng Palace po dito? Muli, no? Ito ang mahirap sa hindi nag-aaral, hindi nagbabasa, hindi inaalam kung ano ba ang katotohanan. The brain that doesn't feed itself, eats itself. Yan ang sabi ni Gore Vidal. Ilang oras po tayong nasa press briefing kahapon matapos ang Uplift Committee meeting. Halos 2 oras tayong nagkaroon ng diskusyon kung ano ang tulong ng gobyerno, ano ang maaari pang ibigay na benefits sa ating mga kababayan. Halos 2 oras. Natapos na nga po ang lunchtime, hindi pa po tayo nakapag-lunch para lang matapos ang ating briefing. Sa oras na yun, wala man lang ba siyang nalaman at nakita at narinig kung ano-ana ang mga programa ng Pangulo. Nakakalungkot para isang public servant, no? Nakakalungkot para sa isang public servant na lumalabas na walang alam. At wag niya pong ipahid ang mga issue ng accountability and transparency dahil may sarili po siyang issue ngayon na dapat niyang kaharapin. Ma'am, on another matter po, the Ombudsman is investigating 26 lawmakers na allegedly ay involved po sa infrastructure scandal, no? Not just flood control but infrastructure scandal. May knowledge po ba tayo dito or ano po ang masasabi po natin? Well, trabaho po mismo ng Ombudsman, ng DOJ, ang pag-iimbestiga po dito. So, maganda po yan na pangitain at senyales na patuloy at porsigido po ang Office of the Ombudsman na tutukan ang korupsyon na naganap kahit ngayong administrasyon na to at noong nakaraang administrasyon. Maganda po yan. So we are seeing more names po being implicated in this scandal po. Depende na po yan sa maiimbestigahan po ng Office of the Ombudsman. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.